Eto ho mga kababayan. Natutuwa ako habang pinapanood ko ho ito mga kababayan. Dito masusukat kung kanino ba talaga ang loyalty ni Jimmy Bondoc, mga boss chief Amoser. No? Talagang dumiin na sa pagiging DDS itong si Jimmy Bondoc, mga kababayan. At tingin ko ho sa darating na 2028 ay susubok muli ito para tumakbo sa pagkasenador ho mga bossing. Panoorin natin mga bossing, ito po yung usapan nila doon sa Bilyonaryo News mga kababayan at basahin natin si Jimmy Bondoc kung kanino po ba talaga ang loyalty mga bossing. Ayan po, nakikita nyo na si Attorney Jesus Palsis mga boss. O, game! Tungkol kay Senator Robin or kay Senator Amy, maganda yung Senator Robin or Oh, okay. Kung sino yung magiging vice presidente ni Sara Duterte sa 2028 election. Kasi nga ho, 'di ba? Pansin natin na itong mga DDS, itong mga Duterte senator, Duterte vice president, ang nasa utak na po nila ngayon, mga kababayan, ay yung 2028 election. Mga hindi ho makapaghintay mga bossing. Imbis na ho ang atupagin mga kababayan natin na mga problemado, malusutan, lutas yung mga problema sa bayang Pilipinas, sila po atat na po sa eleksyon. Oh, sino po ba ang gusto daw ng mga DDS o kung sino ang mas tutugma sa dalawa para vice presidente ni Inday Sara? Si Robin ba o si Amy? Si Robin o si Amy, ano mangyayari, boss? formula, South plus North, no? Pero yung kay Amy Marcos talaga, that's not the best formula for VP Sara. That will make So hindi hindi okay sa kanya para tumugma o tumambal si Marcos at Marcos at Sara Duterte. Bakit ho, boss? you lose. VP Sara, with all due respect, no, kung napapakinggan mo man ako, di ba? Kasi matatalo ka, kasi the Marcoses will not vote, the Marcos loyalists will not vote for you. Hindi yan makukuha, hindi yan Una, talaga naman kakamping, tingin niyo po ba iboboto si Vice Presidente Inday Sara Duterte? Hindi, no? Kahit man po mga kababayan, kahit na magtambal yung Leni Robredo sa panaginip po ng mga DDS at Sara Duterte, kahit magtambal po yan, ang nakikita ko po mga bossing, malabong iboto ng mga kakamping si Sara Duterte. Baka nga po malagasan pa ng supporter si Atty. Leni Robredo kapag ginawa niyang tumambal doon sa mga DDS. Kasi po mga kakamping sukang-suka po sa mga DDS. Sukang-suka po sa mga Duterte. So posibleng mangyari, iboto ng kakamping si Leni pero sa pagka-presidente hindi siya iboboto. Ang nakikita ko dito mga bossing, Duterte at mga DDS lang po ang boboto sa kanila. Wala akong nakikita na boboto na government supporter, iboboto si Sara o iboboto si Robin Padilla o iboboto si Amy Marcos. Wala akong nakikita lalo sa mga kakamping na iboboto sila. Oho. Pero meron akong nakikita na pula at pink, pag nagkaisa, magsusuportahan po yan. No? Yan ang katotohanan po. Kaya yung mga pinapakalat nila na super lakas nila at akala mo nanalo na si VP Sara sa eleksyon na mga sinasabi nila, lagot kayo, yari kayo, magtago na kayo kung saan nyo gusto magtago. Papanalunin nyo muna bago kami magtago. deliver ni Amy Marcos, Uniteam 2.0 yan, magkaka-break up 2.0, tatraydulin ka din yan ni Senator Amy Marcos. Si Jimmy Bondoc si Jimmy Bondoc. Senator Jimmy, patok o putok? Ako, bibigyan kayo ng mainit-init na opinion. Oh. Ayan. Mainit-init na opinion ni Jimmy Bondoc. Sige nga. Ganyan ako. Wow! Ganyan. Oo. Which means I am not Neutral ka. Neutral ako. Why? Neutral siguro doon sa pagpili ng Vice Presidente ni Sara Duterte. Pero sa taong bayan, hindi po matatawag na neutral itong si Jimmy Bondoc. I don't want to talk about the person of Senator Amy Marcos, but I think she's very, she has the capacity, no? Pero kasi gusto kong sundan talaga kung yung numero, kung ano talaga ang ikakapanalo ni VP Sara. Ikapanalo. Hindi, totoo ho. Kapag ka nagkatuloy yung Leni at Sara, may tsansa. No?
kung kakampi ho yung mga kakamping, kung iboboto siya ng mga kakamping. Pero mga bossing, sa totoo lang ho, ako ang nakikita ko, yung Duterte ang pinakamahina ho ngayon sa panahon na ho nito. Kahit na labag po sa kalooban ng ating mga kaibigan. That's democracy. Oh, yes, because of course, I want her to win. And for now, there is absolutely no proof na makakatulong sa kanya. Either Robin or either Sandali lang. Nilalaglag yata si Robin Padilla at si Manang Aimee. Robin or Amy, wala pang numerical proof. Dami mo yun, ha? Pero ikaw, Dami mo, ha? Totoo, wala talaga. Walang mga even Rodante Marcoleta, kahit si Rodante Marcoleta maging vice presidente niya, mukhang nalalabuan pa din kasi magiging Duterte supporters lang po. Kaya nga 'di ba ang pinopost ng mga DDS, naku kain suka kayo, pula at pink kayo magkakasama. Pero gusto nilang makuha ang suporta sa kanila ni Lenny. Di ba? Wala pa. In short, dapat mag-survey muna tayo and kung siya yung lumabas on top, then patok na. pero aside from you, sino ang nakikita mong... Sino gusto mo? Ang tingin ko mananalo, yung makukuha talaga yung voter base. Yeah. Sino kaya ang sasabihin ni Jimmy Bondoc na mananalo na makukuha yung voter base? Sino? President Sara, Vice President Benny Abante. Abante. Benny Abante. Sadali. Salungat yun eh. Maaaring iboto ng mga Benny Abante si Benny Abante. Pero yung paniniwala namin, Sara Duterte, hindi, malayo pa din, no? Imposible pa din. Tsaka parang imposible naman yan. Buti na lang hindi mo sinabi. Dahil katabi niya si Benny Abante. Ay, naku. Playing safe din to si itong si Jimmy Bondoc. Pero ho, mga kababayan, Duterte, DDS na lang po makukuha ang boto niyan. Maniwala ho kayo. Francis. May reparte ka doon? May reparte ka? Pwede ba ikaw na mag-usap kami? Yung mga broker ko. Yan ang totoo unity. Linawin ko lang, siyempre nagbibiro tayo, but I do want the best for her. Hindi, ang sa akin lang naman, no? Nagbibiro lang naman pala. Kung ano ang ikakapanalo ni Sara, number one. Pangalawa, yung hindi siya tetrado rin. Loyalty, yung sinasabi mo. Loyalty. Because loyalty is the strongest. Sino ba unang nag-traidor? Sino ba unang yung mga nanira? Presidente ba o vice-presidente? Baka naman ang sinasabing pagte-traidor ni Jimmy Bondoc yung tipo bang hindi siya iimbestigahan. Baka yun naman yung ibig sabihin. 'Di ba? Ng pagte-traidor. Pero yung pag-iimbestiga sa vice-presidente, alamin kung saan napunta yung pera ng bayan. Panalo ho ang Pilipino doon. Kaya patuloy na sinusuportahan po si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, no? At yung isa naman na iniimbestigahan hanggang ngayon, wala pa din pong isinasagot doon sa mga sinasabing mga confidential funds na nalustay daw po. At doon sa mga bribery. At doon sa mga nakakatanggap ng pera sa mga malalaking lord ng ipinagbabawal na gamot. Mga